Ito pong si Senator Mig Zubiri at ito pong si Senator JB Ejercito talagang lumipat na po sa minority ni Tito Sen. Kaya nga nakakuha ang kampo ni Tito Sen ng 11 na senator, mga kababayan. Actually 11 na po sila, at kapag may dalawang lumipat sa kanila, automatic kanila ang majority. Ano po, so ngayon ito, pakinggan po natin. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. For now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends. Diba? Correction, Mr. President, 13-11. Yeah, well, it hasn't been corrected because Senator Zubiri and Senator JV said that they are independent, but same with Senator Pia and I, we started out independent, and then Senator Zubiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority. Hindi, na siya, minority na si JB Ejercito at saka si Zubiri. Or they join the majority, or if you can get 2 more members, then you will be the new majority. Diba? Yes, Mr. President. Mr. President, may I? Of course. Former Senate President Zubiri. Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I diba? may. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako ko'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Zubiri. Yes. So, Senator Ejercito would also like to manifest. Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. Di ba yung majority leader, iniaalok kasi sa kanya. Di ba kung tutusin, mga kababayan, yan yung gustong posisyon ni Joel Villanueva. Yan nga kanina yung bago mag-suspended, ito pong itong plenary session ng Senate, mga kababayan, di ba pinipilit yung about sa majority leader. Ngayon, di ba sinabi ni Alan Peter Cayetano kay Joel Villanueva na bukas na. Bukas na, mga kababayan. At doon sa point na yun, tila parang napahiya etong si Joel Villanueva. Pero anyway, tuloy pa natin. As I have mentioned to you personally that as of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I will be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a Yeah. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. all over. I think I will be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have at this point I would like to maintain my independence. Yes. And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority? Yan. Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for Yes. that and for the Ayan o, Tato, di ba sinabi niya, siya ngayon ay nasa minority na. respect and we will all still be friends. Thank you, Mr. Thank you, President. Senator. Pero kahit na ngayon daw siya ay nasa minority na, mga kababayan, sana magkaibigan pa rin sila.
ni Alan Peter Cayetano. Ejercito. So the Secretariat has that noted and we can now compute the Kasi ganito yung nangyari dyan, mga kababayan. Inalok kasi ni Alan Peter Cayetano na maging majority floor leader etong si JB Ejercito. Kaso ang sagot daw nung una ni Senator JB Ejercito, maninindigan siya bilang nasa gitna lang. Ibig sabihin independent senator, mga kababayan. Ngayon, syempre, yung kasama niya na independent na si Senator Mig Zubiri, pinag-isipan ng maraming beses to. At mas pinili niya, mga kababayan, na lumipat sa minority. Ngayon, nakita ni Senator JB Ejercito, mga kababayan, kaya mas para magampanan yung trabaho niya, mas pinili niya, mga kababayan, na mag-minority na lang kaysa tanggapin yung alok ni Alan Peter Cayetano na mataas na posisyon dyan po sa Senado. So ngayon, anyway, tuloy pa natin. Thank you, Tatu, membership at a 13-11 proportion. So that we do not, Yan. we're not accused of any delay. Ngayon, ang bilang ng Senado, yung nasa minority, 11. Yung nasa kampo naman, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, which is majority, 13. Napakanipis. At anytime, pwede pang masungkit yan. Ika nga. So ngayon, mga kababayan, eto na. Bakit nga ba nag-minority? Ito pong si Senator Mig Zubiri. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Kasi pinaliwanag niya Sabi niya, natauhan daw siya, mga kababayan. Kaya siya nag-minority. So ito, i-play po natin. After what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako Yan, di ba? para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, I prayed hard and discerned, I sought for discernment. And I said, it's about Alam nyo kasi, mga kababayan, unang-una sa isang pamilya kasi napakahalaga na yung mga anak nyo oriented talaga, family oriented, at isa pa dyan, mga kababayan, mulat sa mga, lalo na sa mga mahalagang usapin, pampamilya man, o yung mga mahalagang usapin, mga kababayan, na may kinalaman sa mga nasa sa paligid. Ano po, kasi minsan yung magulang sa anak humihingi po talaga ng ano yan, ng payo yan, mga kababayan, ng opinion kung ano yung masasabi ng kanyang anak, lalo na yung mga magulang, di ba, minsan ang pinakakinakausap talaga niyan yung mga anak nilang panganay, kasi minsan doon sila kumukuha ng idea, mga kababayan, kung ano yung gagawin nila sa isang sitwasyon na hindi sila makapag-decide. At ngayon, mga kababayan, ganito yung nangyari kay Senator Mig Zubiri. Kinausap siya ng mga anak niya, mga kababayan. And then, na-realize siya talaga, mga kababayan, at natauhan siya na bakit nga nagkakaganyan na yung Senado ngayon. Kasi hindi naman talaga ganyan ang Senado. Hindi talaga ganyan ang Senado, mga kababayan. Nagkakagulo, pinagtatawanan, at kinukutya ng sambayan ng Pilipino. Dahil nga dito sa nangyaring insidente ng malaking drama dyan sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado. Tama! For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Yan. Yan yung nakapagpabago, mga kababayan, kay Senator Mig Zubiri. Kasi nga sa kauna-unahang pagkakataon nasangkot ang Senado sa ganyang kalaking klase ng iskandalo o drama, mga kababayan. So ngayon, bakit ka ba humantong sa point na ganyan? At bakit nga ba, mga kababayan, tila hindi naging maganda kay Senator Alan Peter Cayetano na naging Senate President siya? Bakit nga ba, mga kababayan? Ito, basahin muna natin. Ito mga nakita po natin post online. Sabi dito ni Mark Ian Everyday, basahin natin Yan. Tuloy ang impeachment dahil kay Cayetano. Haha. Yung Senate President na pinagtatanggol ng mga DDS, tinabla si Inday Sara sa kagustuhang magpakita ng neutral at fair. Siya para hindi mapalitan sa pwesto, si Alan Peter Cayetano pa ang nagbadaling mag-convene ng impeachment court ngayon.
Thank you SP Cayetano na disenyo at nakuha ng taong bayan ang hiling ng walang kahirap-hirap mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo, sabi dito ayaw mapalitan. Sa gitna ng alingasngas, napapalitan siya as Senate President. SP Cayetano tinabla si Inday Sara. Agad-agad nag-convene ang Senado as impeachment court mga kababayan. So ngayon, ano yung sabi naman dito mga kababayan ni Attorney Carlo Ibanez? Eto, basahin po natin ha. Yan. Akala ni Alan Peter Cayetano, master strategist siya. Pero ang totoo, na-outplay siya ng sarili niyang greed and ambition mga kababayan. Ibig sabihin, talagang nagkamali siya sa pagiging ganid mga kababayan at ambisyoso. Ano po na politiko. So ngayon sabi pa dito, sa kagustuhan niyang to stay in power, wala siyang choice kung hindi magpakita ng fair. Siya at hindi niya hinaharang ang impeachment. Kaya napilitan siyang i-convene ng impeachment court kahit kontra ito sa gusto ni BP Sara. What he does not know is yan ang trap. Kasi yan naman talaga ang gusto ng mga nagpupush ng impeachment. Ang mag-convene agad ang impeachment court para tuloy-tuloy na ang proseso. Kung tutusin, mas magulo pa sana kung pinilit pang palitan ng Senate leadership ngayon. Delay pa yon. Kaya hinahayaan na lang munang manatili si Alan dahil ang importante umusad ang impeachment at umusad nga. So he betrayed Duterte para sa sarili niya. Dito natin makikita na gagawin niya ang lahat to remain in power. Wala siyang prinsipyo, wala siyang loyalty. Lahat ng pansarili lamang po niya mga kababayan. Lahat ng yon, pansarili lang talaga niya. So ibig sabihin mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung DD shit na dito dapat yung loyalty ni Alan Peter Cayetano pero mas pinili niya yung Senate presidency, yung power mga kababayan at tinabla niya, inilaglag niya etong si Sara. 'Di ba? Biruin niyo yung mga DD shit. Akala ko ba matatalino kayo? Bakit tila nalamangan kayo ni Alan Peter Cayetano? Sinabi ko na sa inyo, tuso yan. O ngayon, ano nangyari sa inyo? Nalamangan kayo. 'Di ba? Alam mo, Senator Bato, lugi ka. Luging-lugi ka. Bakit? 'Di ba ang purpose nyo naman talaga? Kaya nga kayo nagpalit ng leadership para hindi matuloy yung impeachment at maharang ninyo. Pero ano nangyari mga kababayan? Kinain si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang greed at saka ambisyon. Kaya anong nangyari, saglit na ma-delay pa yung impeachment, nag-convene bilang impeachment court, ito pong Senado. At wala na silang magagawa kung hindi tuloy-tuloy na iproseso mga kababayan itong impeachment ni Sara Duterte. At mas lalo pang lalalayan mga kababayan kapag nakita na ng taong bayan yung bigat ng ebidensya laban po kay Sara Duterte. Di ba? Kaya nga yung mga DD shit dyan, natauhan ba kayo? Nanabudol kayo at na-scam kayo ni Alan Peter Cayetano. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan natin bago dapat kanina yung posibleng palitan ng leadership mga kababayan. Merong drama kanina si Alan Peter Cayetano. Ito pakinggan natin Siguro kaya hindi itunuloy mga kababayan yung palit leadership. Kasi nga nag-convene agad-agad si Alan Peter Cayetano ng impeachment ni Sara Duterte. Pero kung hindi nag-convene yan, nagpalit ng leadership, mas malaki pa ang chance ang maalantana. Ibig sabihin, madelay yung proseso. Pero dahil nga mga kababayan, mas inuna niya yung kapangyarihan kaysa sa loyalty sa mga Duterte, ang nangyari na ipahamak pa si Sara. Anyway, ituloy pa natin. Kung nilagay ako Sabi dito sa Pinas News, ikinikredit natin to sa kanila Under Alan Cayetano, hindi natibag ang Senado. Matapang na pahayag ni Cayetano. Pakinggan po natin. dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yun. Yes, There will be a move for a change of leadership. If there's a move to change leadership, priority yan. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ulitin ko During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Mic test. Okay na? Okay, sir, rolling. Mic test. Yan, okay. So good afternoon, everyone. So we're gonna have a short majority caucus, but we met over the weekend. Hindi lang kami... Eto para mas ma-realize na mga kababayang Pilipino po natin. Hindi nyo po ba napapansin mga kababayan nung nasa kamera yung usapin ng impeachment ni Sara Duterte, yung impeachment proceedings? Ano ba lagi sinasabi ng mga abogado niya? Sa Senado na lang daw po sila haharap. Kasi nga akala nila
imposible mga kababayan na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Kaya lagi nilang sinasabi na sa Senado po sila harap kahit hindi naman talaga sila fully prepared. Alam niyo po yung pinupoint natin? Di ba ilang beses napansin ni Attorney Lorna Kapunan na hindi talaga fully prepared yung mga abogado ni Sara Duterte at paiba-iba nga ang sinasabi ng mga legal team. Kasi nga mga kababayan, kaya hindi nila pinaghahandaan yan, akala talaga nila hindi uusad. Hindi magkukonvene ng Senado bilang impeachment court. At kung ano yung ginawa ni Chis Escudero noong 2025 sa impeachment ni Sara Duterte, yan din yung posibleng gagawin mga kababayan under leadership of Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang ang problema, mas inuna ni Alan Peter Cayetano yung kanyang ambisyon na maging Senate President at ikinunbin niya agad-agad yung impeachment ni Sara Duterte. Doon pa lang sa point na yon, nahulog na sa trap mga kababayan eto mga didishit. Si Sara Duterte na ayaw matuloy yung impeachment trial at etong si Senator Bato na daplis ng mahuli at maaresto. Sa madalit salita, nabudol sila ni Alan Peter Cayetano. Yun yung katotohanan dyan. Anyway, tuloy pa natin. Kompleto. We all agreed naman na in accordance with the Constitution and the rules of the Senate, dalawa ang priority parate, di ba? Organization of the Senate. Ah. And so the committees naman na hindi controversial na pwede na naming basahin. And then to go to straight to refer the articles of impeachment to the Committee on Rules, which will report out right away, and then mag-convene na yung impeachment court. So Diba? that's the plan. Having said that, there are 24 senators. Some have already manifested to you their intent to bring up other matters which are most welcome. If ako tatanungin, I'd rather tapusin muna yung dalawang yon dahil precisely, hindi pwede namang sobrang daming priorities. We have to prioritize. So, Alam niyo naman mga kababayan, si Senator Alan Peter Cayetano mahina sa pressure ng taong bayan yan. Ngayon, siyempre, siguro nakikita niya marami na ang galit sa kanya. Kaya mas pinanindigan niya na mga kababayan yung pagiging fair at neutral na Senate President. Kaysa panindigan niya yung pagiging didishit niya na ang huli mga kababayan, mas lalo lang niyang palalakasin yung galit ng taong bayan. Ngayon, nung ipinakita niya na neutral at fair siya, nag-convene ng Senado bilang impeachment court, isa lang ibig sabihin yan. Si Sara Duterte na lang ang galit at yung mga didishit, pero yung mamamayang Pilipino, medyo natutuwa na sa nangyayari. Anyway, tuloy pa natin. when I say organizing the Senate, that's the committees, of course, any move to change the leadership is also a priority. That's the prerogative of anyone, anytime. Sir, kasi nung Friday kayo rin po yung nagsabi na may kumakausap from minority sa mga members ng majority. How stable is your majority block? May mga nagpaalam na po ba sa inyong lilipat sa kabila? As of last night and as of yung sa group namin a few minutes ago, it's more all rumors. Pero hindi nagbago yung sinabi ko sa inyo. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. To be fair, it's not all willing and dealing. May appeal to the country, appeal to ganito, ganyan, etc. So, but as I said dun sa ating bishops at pastors who prayed for the nation today dito sa Senate, yung attack on the Senate started naman in 2023, di ba? Nung gusto nilang i-abolish ang Senate. And I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, part of the enticement is that may term extension, and then Hindi, kung ako naman nga talaga ang tatanungin mga kababayan, mas gusto ko pa yung charter change. Ano po yung Chacha Economic Provision? Kasi nga, masyadong late na mga kababayan yung naando doon sa 1987 Constitution. Na mga batas, may mga butas na yung ibang batas doon na kailangan na talaga mga kababayang i-amend. Ano po, so ngayon, yung sinasabi niya dito na noong 2023 pa, pinagbabalakan ng i-abolish ang Senado, kayo po ba? Kung kayong tatanungin, pabor ba kayo na i-abolish na lang ang Senado? Diba? Malaya kayo makapag-comment dyan. Pabor ba kayo sa charter change o yung Chacha Economic Provision? Pabor ba kayo na i-abolish na ang Senado? Kasi mga kababayan, in my personal opinion, mas makakatulong at mas magiging maganda ang Pilipinas kung sakaling maisusulong yung charter change or yung usapin ng Chacha Economic Provision. Anyway, ituloy pa natin. yun nga, regional Senate. In theory, maganda yon kasi each region will have their senators. But the reality is, if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp, nandun talaga. Diba? So at this time of crisis,
I don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero naghihirap ang tao eh. So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, dun muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan eh. Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun din ang sinabi sa amin eh. Anyone but siya. So ang point ko, I think it's more of anyone that they cannot control. Sir, isa na lang sa akin. As of 2:03 ngayong hapon, you have 13, sir. Can you say that? To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta check, usap tayo mamaya, punta dito, 'di ba? So now, if pag-usap namin biglang may kakausap sa amin, that's beyond my control, no? So meaning as of Saturday and Sunday, so nag-meet pa kami Saturday, usap, made calls, hindi ko naman nakausap lahat yesterday, talk to some. Okay pa lahat, sabi walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Sinasabi daw may 13 na, may 14. So as of this morning, 7 o'clock, 7:35, 8 o'clock may tumatawag na. So okay, wala namang hindi sumasagot sa chat group at sa communication namin, di ba? Having said that, if may palitan naman, it would be smart naman to tell us in the last minute. And so it would be smart to tell in the last minute and I won't take it against them, di ba? So simple lang yan. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko ay simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon, di ba? Yung isang senyales sa akin doon kung gaano kadali na nakuha ko yung Senate presidency, gaano kadali in the sense that saan ka nakakita 12, hindi mo nililigawan, hindi mo pinapangakuan ng committees or kung anuman, lahat ng kapangyarihan around this earth ginamit against, pero they're sticking together, ituloy natin. So it's a privilege serving you, serving our people, serving the Senate. But pag sinabi nilang iiba direction, I will respect that. So, tanggap niyo, sir, sorry to ask, if you will be the shortest serving is It's not how long your life is, it's how meaningful it is. Diba? Some people live 100 years and say, where has the time gone? Diba? The Lord Jesus lived a little bit over 30 years, pero in 3 years, nagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Of course, I'm human. I think I can do much more if it's 8 months rather than 8 days, but that's not in my control. Timor Santos, please watch. Pero mga kababayan, kaya siguro hindi natuloy kanina yung Senate coup kasi nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pero kung sakaling dinelay-delay niya pa, mga kababayan, grabe. 'Di ba? May kakalas talaga. Actually, nasa 5 nga yun eh. Kaso nga lang mabibigat yung mga kondisyones. Kayo ba, papayag ba kayo? Ito tatanungin ko kayo papayag ba kayo mga kababayan? Oo nga, mapapalitan yung leadership ng Senado, pero maaabsuelto naman yung iba mga senator sa mga kaso nila. Siyempre, kung ako yung tatanungin, yai ka na. Di bali na makulong ka. Di bali na wag magpalitan ng leadership dyan sa Senado. Ang mahalaga, magkukonvene na naman sila bilang impeachment court. At isa pa dito, grabe mga kababayan, lilipat ka pero may kapalit na hinihingi. Wag na lang. Di ba? Kasi alam naman natin mga kababayan na si Alan Peter Cayetano mahina talaga sa pressure ng mamamayang Pilipino. Siyempre kapag nagtuloy-tuloy na itong impeachment ni Sara Duterte mga kababayan, kumbaga kapag nakita niya yung reaksyon ng People's Court ng mamamayang Pilipino na tila hindi nagugustuhan yung ginagawa niya, baka siya pa magbitaw ng kusa sa pwesto niya bilang Senate President. 'Di ba? So ngayon, kung mapapansin nyo, itong nangyayari na kinunbin niya agad ang Senado bilang impeachment court, sobrang ipit na siya ng reaksyon ng mamamayang Pilipino. Kasi nga gusto ng taong bayan, ituloy mo na yan agad-agad, forthwith. So yun ang pinanindigan niya. Itinuloy niya agad-agad at ginawa niyang sacrificial lamb si Bato de la Rosa at si Sara Duterte para manatili dun sa ambisyon niya na maging Senate President. Anyway, ituloy pa natin. Hi sir. Sir, your reaction lang po, merong mga calls for your resignation after what happened. Binabatikos po yung pag-alis ni Senator Bato, the shooting incident, and si Director Matibag also said you should be held accountable. Your reaction to this? Okay. Hindi pa naman ako SP, pinagre-resign na ako eh. Buong buhay ko naman ganun eh, di ba? So certain people are called for the job. So even before I took office as Senate President, tinanong ko sa 12, bakit ako? And may reason kung bakit ako. Maybe because I was there during the time of crisis. You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm saying we, the Senate. But leadership matters, di ba?
So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resign ninyo. Dapat kayo mag-resign. 'Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. 'Di ba? So kung mamato ako dito, Napipikon na naman si Cayetano, mga kababayan. Pero correct lang natin siya, ha? Hindi na marilang NBI. Hindi sila nagpaputok na una. Ang una nagpaputok si Aplaska, yung bata nila ni Senator Bato de la Rosa. Kung hindi naman nagpaputok yon, mga kababayan, hindi naman gagante yung mga taga-NBI. Anyway, tuloy pa natin. batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato eh. The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun ha. Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati maraming nag-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, 'di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it, no? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. Di ba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala. Hindi, ang point kasi, mga kababayan, ng mga nagsasabing drama lang to. Katulad ko, sinasabi ko nga, tingin ko drama lang yan. Kasi nga, mga kababayan, 'di ba, sinubukan nilang may mga lumalabas na balita na sinusubukan nilang gawing escape route yung GSIS. Ngayon, ipinasarado 'yon. Tapos pinapalabas ni Amy Marcos, may nagdi-drill, etc., etc. Ngayon, mga kababayan, kung hindi nila pinoprotektahan si Bato de la Rosa at hindi nagpaputok ng armas itong si Aplaska, sa tingin nyo may gulo ba? Siyempre wala. Wala mangyayaring gulo. Kasi yung mga taga-NBI hindi naman nagtangkang pumasok ng Senado. Kaya sila naandu doon kasi nirequest sila ni General Manager Veloso ng GSIS na bantayan at secure yung premises ng GSIS. So ngayon, kung hindi nagpaputok si Aplaska ng sunod-sunod na warning shot, mga kababayan, hindi naman din sila puputokan ng NBI. Tama po ba? 'Di ba? Wala sanang gulo. Ngayon, mga kababayan, bakit tinitingnan nating drama to? Kita nyo ba yung naging resulta? 'Di ba, after nung putukan, mga kababayan, nakatakas si Senator Bato de la Rosa. So anong iisipin dyan ng taong bayan? Di natural drama nga lang yan para makatakas si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. There's no reason to eh. Diba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone. Dapat kung hindi ka manhid, nararamdaman mo na. Kasi ikaw na rin na nagsabi. Doon sa mga posisyon na pinanggalingan mo, nung mga nagdaang taon, pinagre-resign ka. O di dapat maramdaman mo na hindi ka talaga gusto ng taong bayan. Can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, diba? But do I extend a friendly hand in friendship? Diba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions. That is wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, diba? But uulitin ko lang collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin, pero kung ano sabihin namin, sumunod ka, sorry, hindi ko style yun. Last question, Ma'am Gonzales. Hi, SP. Hingi lang po kami ng status ni sa Aplaska, kung suspended po ba siya, and si Secdong That's po. part of our, thank you for the question. So Pati that's- sir lang si Secdong Mendoza, nag-resign daw po. To be fair kay Secdong, siguro a few minutes after mag-resign yung dating OSAA,
He Ah. told me na nagre-resign siya. I told him I want him around. And then, sorry, hindi ko lang alam yung exact date. He actually handed me a written resignation. And dati ko naman siyang kaibigan. Never ko siyang kapartido, but he's always been forthright with me, always had worked in candor. Alam ko naman alam niya biases ko, alam ko biases niya. And then, he could have gone home Wednesday night nung marami nagchichismisan na umuwi na kayo or marami nagte-textan na umuwi na kayo. But he stayed, no? So, actually, sa isang news ko nakita yun this morning. So I haven't talked to any of them. I went straight to the hearing ni Senator Pia on electricity, high prices of electricity. Then to the a prayer for the nation, then here. So I'll deal with that kung kay Sec Jendong. And then kay Osaa, there are 3 options kasi. There's a legal memo prepared for me to discuss with the legal team. I'd like to thank, di ba, nasa internet pinost naman ni Attorney Tolentino, Mark Tolentino, na, may separation of powers kasi. And then may certain officials na pwede i-suspend o hindi. And everyone was emotional during the weekend, kaya nga Saturday sabi ko, prayer and reflection. Hindi ko na sinagot yung kay Ombudsman na walang nagtanggap dito. Kasi wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Wala naman official na pwedeng tumanggap. To my knowledge, wala naman yung supina. CCTV, walang question doon. Kung may miscommunication, it was cleared up naman, di ba? It's not true na walang CCTV. Meron, pero the lights were out eh. So hindi lahat singlinaw nung iba. Number 2, as soon as Oy, ba't sabi ni Aplaska wala daw? Tapos ngayon meron na bigla nung nagreklamo si Ombudsman Boying Remulla. Di po ba mga kababayan? Nung una sinasabi ni Aplaska wala daw. Tapos nung nagreklamo na si Ombudsman Boying Remulla doon sa kanilang programa mga kababayan, ngayon meron na. Kaso malalabo lang daw yung iba. Secretary John Vic called me, yun ang una niyang hiningi, secure the CCTVs. When he got here, inulit ko sa harap, 2 copies. Sabi ko, gumawa kayong 2 copies, pero sa harap nila kayo gumawa ng 2 copies para alam yung original. So yung isa nasa PNP or, I don't think it's with DILG, I think it's with PNP. So, dun sa DOJ at saka sa Ombudsman, huwag sila mangamba na matamper yon kasi hawak na ng gobyerno right after the incident, no. But as far as NBI and DOJ investigating, suspect sila eh. So paano sila mag-iimbestiga? Di ba? That's why nga pumayag ako ng joint investigation kasi I am sure that someone will point the fingers sa mga taga-Senado. So kung suspect ka rin, hindi pwedeng ikaw lang mag-imbestiga. Di ba? That's why I also appeal to all of you, whoever has videos, to the proper authorities kasama namin. So actually, I've been scanning the news and internet at kung man videos lumalabas doon, kinukuha din namin para maayos natin in a very logical and scientific manner. Sorry, so clarification lang po. Si Saa Aplaska, pati po si Sec Dong. I'll update you maybe in an hour or two kung anong decision. And I promised also both the majority and the whole 24 senators na magiging consultative or consensus yung aming decision making, di ba? So I don't think yung whether or not yung suspend. Remember, he's acting So hindi naman siya regular sergeant at arms, meaning he should also have an option na kung ayaw na niya, di ba? But he's been there, he's been reporting, he's doing his job. I don't think he deserves this, but sabi niya, sir, sundalo ko, sanay ako dyan. Sir, to clarify, si General Aplaska pa rin po yung Senate Sergeant at Arms na. Yeah, we haven't made a decision. Kasi one option, di ba, is sundin yung ombudsman. The other nga is may legal opinion na it's the Senate that can suspend, hindi sila. And then one is to suspend pero to question sa CA. The other one is sila mag-question sa CA. So there's really 1,000 decisions that have to be made, but I just want to focus on convening as an impeachment court, organizing the Senate para wala nang magsabi-sabi na delay. Beside those 2, Wala, mahina. Hindi niya talaga kayang suspendin si Aplaska mga kababayan. Yun na yun. Hindi niya kayang suspindihin na itong si Aplaska. priorities, then pwede natin isa-isahin kung ano man ang mga kailangan nating gawin, no? Sir, sorry. Your priority is committee chairmanship. Organizing the Senate in general. So Okay. that right now that means the committee chairmanship. Yeah. Committee chairmanship and convening the impeachment court. Pero pag may tumayo to change leadership, hindi niyo po harangin. That's their right. But priorities are priorities, di ba? So kahit may tumayo po, Diba, sila naman nagsasabi before, or kakampi nila kung hindi sila, na di-delay namin yung impeachment. So, kung gusto nilang i-delay, i-delay nila. I've been in the Senate long enough okay. na kahit majority ka, kung gusto mo talagang i-delay, maraming pwedeng gawin eh. Di ba? Sabay, Okay mga kababayan, ganto. Eto na, medyo maliwanag na. Kaya hindi natuloy kanina yung Senate ko. Kasi kapag ka nagpalit ng leadership, automatic delay yung impeachment. Ngayon mga kababayan, siguro ang panakot ni Alan Peter Cayetano, o sige, kung gusto nyo madelay yung impeachment, palit tayo na leadership. Palitan nyo ako. Walang problema. O di madidelay yung impeachment. Pero kung gusto nyo sundin yung panawagan ng taong bayan na umusad dyan, tuloy natin to. 'Di ba? Huwag na kayong gumawa ng eksena o drama pa man sa Senado para magpalit ng panibagong leadership. Ayan sa kanyang bibig na nanggaling mga kababayan. Ayan pakinggan nyo. as an impeachment court, organizing the Senate para wala nang magsabi-sabi na delay.
beside those two priorities, then pwede natin isa-isahin kung ano man ang mga kailangan nating gawin, no? Sir, so your priority is Pakinggan nyo, ha? chairmanship, Organizing the Senate in general. So Okay. that right now, that means the committee chairmanship. Yeah. committee chairmanship and convening the impeachment court. Pero pag may tumayo to change leadership, hindi niyo pa harangin. That's their right. But priorities are priorities. Di ba? So kahit may tumayo po, Diba, sila naman nagsasabi before, or kakampi nila kung hindi sila, na didelay namin yung impeachment. So, kung gusto nilang i-delay, i-delay nila. You know, I've been in the Senate long enough na kahit majority ka, kung gusto mo talagang i-delay, maraming pwedeng gawin eh. Diba? Sabay-sabay lang kayo tumayo, madidelay mo. But I'm expecting a very naman na decent and honorable exchange mamaya. Diba? there will be moves, sorry sir, isa lang. Yes, If there ma'am. will be a move for a change of leadership, ipopush nyo na, Priority mag-convene yun. muna. Hindi. If there's a move to change leadership, priority yun. Yun ang pinaka... So, if you look at the Constitution, getting the Senate organized is the priority. Kasi how can you even convene the court if you're not organized? How can you have hearings if you're not organized? After organization, ano yung mga constitutional mandates? Siyempre, mandate to make laws, pero everyday yun. But to convene, di ba, and given the national clamor or trauma, whatever side you're on, may mawawala ba na we convene and start the process, di ba? Ayan, mga kababayan, siguro kaya hindi nagpalit talaga ng leadership kanina kasi nga mga kababayan madidelay yung pagkukonvene ng impeachment ni Sara Duterte. Kumbaga ang nangyari dito, eto tingin ko dito siguro kaya pinaingay sa dyan ng mamamayang Pilipino yung rumors at nung iba't ibang pahayagan mga kababayan para ma-pressure talaga si Alan Peter Cayetano na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. At ayun nga, nahulog nga sa trap mga kababayan dahil nag-convene ang Senado bilang impeachment court ng maaga. Ibig sabihin, mabilis. Nasunod yung forthwith agad-agad. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan sa akin in my personal opinion, kahit pa itinuloy nila yung impeachment mga kababayan, manipis pa rin eh. Manipis pa rin. Anytime pwedeng magbago yan. Anytime pwedeng, sa madalit salita, pwedeng mapalitan ang leadership. Pero ang maganda kasi dito mga kababayan, sa nangyari kanina kahit hindi nasunod yung gusto nating lahat na magpalit ng leadership, ang maganda dito, ang Senado nagkumbina bilang impeachment court. At asahan natin, sa mga susunod na araw, ang Senado nag-uumpisa na yan sa paglilitis dito po sa impeachment ni Sara Duterte. So ang inaabangan ko dito kung a-attend ba itong si Lustay or hindi. Kasi ito nga yung isa sa pinakamatinding lagi natin sinasabi nung nakaraan pa man. Pagbalik ni Sara dito, impeach na siya. At kapag pinatawag siya, nasa sa kanya kung haharap siya or hindi. At pag hindi siya humarap mga kababayan, mas lalo niya lang pinapalalim yung magiging desisyon na pwede talaga siyang ma-impeach dahil hindi niya sagutin yung tanong na itinatanong sa kanya ng mamamayang Pilipino. Di po ba? Anyway, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue na ito na hinimay po natin mga kababayan, na kung saan ito pong si Alan Peter Cayetano talagang mismong nahulog mga kababayan sa sariling greed at saka ambition po niya. Kaya ngayon, naiipit siya sa isang sitwasyon na tila mahihirapan siya sa huli. Mga kababayan, ano po kasi pinag-uusapan dito, loyalty at saka power Kaso mas pinili niya yung kapangyarihan kaysa sa loyalty mga kababayan, katapatan. Ano po dito sa mga Duterte. So kayo, ano po ang komento nyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na yan.